Blessed morning, family. Hallelujah. Praise the Lord. Blessed morning, family of the living God. Hallelujah. Magandang umaga. So, we are live now here in Jaom na Cavite. Hallelujah. Praise the Lord. So, ngayon lang po ulit kami nakapag-update sa ating morning devotion. Kasi nung nakaraan po at kahapon is nakapag morning devotion po kami nung nakaraan, but wala pong internet, tanghali na nakabalik, kaya wala pong live. So kahapon naman is hindi po kami nakapag morning devotion dahil meron pong may mga personal na ginagawa. Kaya ayan po, ngayon lang po ulit nakapag morning devotion and through live. Yan. So sa lahat po ng makakapanood, please share this live streaming, family, para po through online and nakapag-share po tayo sa mga kakilala po natin, and through online nakapag-evangelism tayo sa kanila, kasi hindi naman hadlang na hindi tayo makalabas ng bahay, o hindi naman hadlang na may mga pinagkakabisihan, but need din po talaga na maglaan ng oras para po sa gawain ng ating Panginoon. And ito po, itong umaga na to, dahil medyo wala pa masyadong ginagawa, so yan, we are live. So please share this live streaming, family, para po sa ating live. Hallelujah, praise the Lord. Yan, so we will have one viewer. Hallelujah, Pia Vasquez. God bless you, family. God bless you. And hindi po aksidente na nakita mo po itong live na to. And sigurado po, the moment na nakakapanood ka ng live po na to, ang Panginoon po is merong gagawin po sa buhay mo, together with your family, at sa lahat ng mga tao na nakakonekta po sa iyo. Ayan. Praise the Lord. So before we start, allow me to acknowledge each one of us. Yan, yung mga kasama po natin sa ating morning devotion. Ayan, kaway kayo, family, ha? Family Iro. Ayan. God bless you, family. Family Jamil. God bless you. Kaway, family. Ayan. And Uncle Seth. Ayan. Praise the Lord. Yan, also Lola Peria. Ayan. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. And also our pastor here, Pastor Leo Daguman. Praise the Lord. God bless you, family. And also our ministers and pastor here in Jaom na Cavite. Yan. Hallelujah. Kahit wala yung iba dito, but ang Panginoon is palagi pong may ginagawa sa mga buhay nila. So, and especially po our beloved spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Jomari Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So yan, kahit sila mami, sila daddy, busy din sa paghayo para maabot yung mga tao na nangangailangan ng tulong ng Panginoon. And yan nga, sabi nga, kailangan hindi tayo aatras. Kailangan always tayong on the go. Kailangan always tayong mag-move forward, kasi kung hindi tayo mag-move forward, ang kaaway palaging nag-move forward. Kailangan hindi tayo maunahan ng mga kaaway na sagipin yung mga tao ng Panginoon. Kailangan tayo mismo makasagip mismo sa mga tao na alam naman natin na lahat naman is merong mga sitwasyon, merong mga problema, and through this live streaming, nakakatulong tayo sa kanila. And syempre, kahit po dito sa amin, sa bawat isa, nakakatulong din po na ma-motivate yung boldness ng bawat isa po, na noon mga mahiyain, but ngayon humaharap na sa camera. Ayan, so malaking tulong din po talaga. Kaya malaking tulong din po yung sharing natin every morning. So yan po, God bless you, family. And as you watch this live streaming, hallelujah, surely your life will never be the same again. And lahat ng propesya, lahat ng deklarasyon ng propeta ng Panginoon ay mangyayari lahat at matutupad sa pangalan ng Jesus, in Jesus' mighty name. So before we start, may worship tayo, pastor, or direct na? Ayan, sige, hallelujah. So before we start, let's pray muna. Let's pray first, opening prayer. Pakitaas po yung mga kamay, family. Hallelujah. So kayo din po, mag-pray din kayo na
Alam naman natin, mahalaga talaga yung prayer every morning. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rekababuset sa rekabayendi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord God, for this opportunity, oh God. Thank you, Lord, for this morning, Panginoon, na kami po again makapag-morning devotion, oh God, na sa pamamagitan ng iyong salita, oh God. Ito po yung aming magsisilbing kalakasan, magsisilbi namin protection sa buong maghapon na ito, Panginoon, at anumang pong mga hadlang sa aming panalangin, O God, para ma-receive lahat ng mga pagpapala, biyaya na nagmula sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran. Alam po namin na kami po at ang bawat isa ay may pagkukulang, may nagagawang hindi maganda, or may nasasabi or may naiisip na hindi maganda, Panginoon, sa iyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran, O God, maging sa mga tao na nagagawan po ng hindi maganda, O God, at anuman pong mga gawa ng kaaway laban sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagiging hadlang, na hindi paglago sa iyong presensya, O God, masisira lahat sa pangalan ng Jesus. In Jesus' mighty name, lahat ng mga sumpa ng kaaway laban sa aming mga buhay, simula pa noon sa mga kaninu-ninunuan, in Jesus' mighty name, masisira lahat, mapuputo lahat ng mga sumpa ng kaaway na itinanim laban sa aming mga buhay. Begin to broken now, be paralyzed now. In Jesus' mighty name, mga sakit, kahirapan, kawalan, disgrasya, untimely death, lahat ng mga sumpa na yan na galing sa kaaway, O God, masisira lahat sa pangalan ng Jesus. In Jesus' mighty name, and every witchcraft, wizard, witches, and curses be consumed by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ng mga access ng mga kaaway, every access of the enemy against our life, against our family, against our ministry, O God, against our calling, be paralyzed now in Jesus' mighty name. At lahat ng mga open doors ng kaaway laban sa aming buhay, masisira lahat sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' mighty name, as we are connected to your servant, O God, as we are connected to this ministry, O God, surely our life will never be the same again. In Jesus' mighty name. At sa lahat ng mga nanonood, O God, sa lahat ng makakapanood ng mga live na to, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na aabot sa kanila, O God, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga manalangin, O God. Ikaw po, Panginoon, ang magkakaloob ng mga ito sa kanila, O God. Salamat po, Panginoon, and I speak sa umaga na to, Panginoon, yung wisdom mo, yung knowledge, understanding, O God, na sa bawat salita mo, Panginoon, na aming bibigkasin, O God, na sa bawat salita mo na aming pangahawakan sa araw na to, Panginoon. Ikaw po, O God, ang siyang patuloy na magpapaintindi, patuloy na magpapaunawa sa iyong salita, O God, ng mga bagay na nais mong iparating sa bawat isa, O God, sa mga aral na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat po, and I speak your love, your joy, and your peace, your fruit of the Holy Spirit, O God, na siyang palagi naming maramdaman, Panginoon, na sa bawat aming gagawin, na sa bawat aming isasalita, na sa bawat aming iisipin, O God, yung pag-ibig mo, Panginoon, your fruit of the Holy Spirit, ang palagi naming mararamdaman, ang palaging makikita at mararamdaman ng mga tao na nakakonekta sa amin, Panginoon. And I speak the blood of Jesus Christ to cover this morning, O God, to cover each one of us, O God, at sa lahat ng mga tao, Panginoon, saan mang panig ng mundo, Panginoon, always protektado ng iyong banal na dugo. In Jesus' mighty name, maraming salamat po, Panginoon. We give you all the honor, the glory, and adoration to your name only, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Ayan, sige, ako una. So, ayan po. So, dadako na po tayo sa ating sharing. So, each one of us have Bible verse. So, once na share po yung Bible verse na to, and we will have our sharing about sa Bible verse po na nabunot ng bawat isa, and kung ano man po yung nais ipabatid ng ating Panginoon, and ano po yung ma-encourage sa bawat isa. Ayan, so yung sa akin po, 2 Corinthians chapter 8 verse 21. For we aim at what is honorable, not only in the Lord's sight, but also in the sight of men. Ayan. Of God, ayan,
sinisikap namin na lahat ng ginagawa namin is kalugod-lugod sa Panginoon. Kumbaga, hindi kasiraan para sa Panginoon. Kasi sabi nga, tayo ay isa sa mga example or tayo ay isa sa mga ano ba tawag dun? Kumbaga, tayo yung isa sa mga nagdadala ng ng Panginoon bilang example ba ng ating Panginoon. Ayan. So, yan na kailangan lahat ng gagawin natin or iisipin or gagawin, isasalita, kailangan talaga is kalugod-lugod sa Panginoon. Siyempre, hindi lang kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan kalugod-lugod din sa mga mata ng tao. Kasi alam naman natin ang tao, may mapanghusga, merong mga tao na mapupuna talaga kahit na wala ka namang maling ginawa is para sa kanila mali, di ba? Hindi lahat para sa tao, lahat ng makikita ng tao is tama sa atin. So, yeah, as servant of God, yan talaga, may time na may disappointment, may time na magkamali, but hindi siya doon magstay. Kumbaga, once na may pagkakamali man, is andyan agad yung salita ng Panginoon, mag-interact agad na, mali pala to, or hindi pala tama to. So, doon pala is ma-remind na hindi pala dapat to, hindi pala dapat ganyan. Kasi, kasi nga we are walking through the Word of God, kaya andyan yung pagpapaalala ng Panginoon sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga bagay na minsan may magawa man na hindi maganda or may masabi or may maisip yan. But as a example sa ating Panginoon, as a representative yan sa ating Panginoon, ano pa rin, kailangan hindi tayo manatili sa mga bagay-bagay na kapuna-puna or sa mga bagay na ikaka-distract or ikakalayo natin sa presensya ng Panginoon. Kailangan yan nga, katulad sinabi ko, may pagkakamali man, but kailangan hindi tayo manatili doon. Kailangan natin na kumbaga, halimbawa, nakadiretso ka, biglang nalihis, kailangan balik agad. Hindi ka mananatili or magtuloy-tuloy doon sa mali na yun. Kailangan balik pa rin sa prinsipyo ng Panginoon. Meron talaga na time na kaaway talaga is, madidistract tayo, but continue pa din. Sabi nga, continue lang talaga, kasi ang kaaway hindi rin tumitigil. Kailangan tayo din, continue din tayo. 'Di ba? Kasi wala naman tayong dapat ikatakot na mag-preach ng salita ng Panginoon. Wala naman tayong dapat ikatakot o ikahiya na ipangaral ng salita ng Panginoon, kasi bawat isa naman is merong obligasyon talaga. Meron talagang tinatawag na may gift talaga na i-preach ang salita ng Panginoon. Kaya tayo nagsiserve sa Panginoon, kailangan may time man malihis, but balik pa rin, andun pa rin yung manatili talaga yung salita ng Panginoon na magre-remind sa atin. Yan. Kasi hindi naman, sabi nga, hindi porkit servant of God ka, perfect ka. O hindi porkit nag-ano tayo sa Panginoon. Kahit nga si Daddy sinasabi, hindi tayo perfecto. Pero nagsiserve tayo sa nag-iisang perfecto. Diba? May pagkakamali, may malilingat ka, pero hanggat maaari, i-align mo ulit yung sarili mo. I-align mo ulit yung prinsipyo mo sa Panginoon para hindi magtuloy-tuloy yung distraction. Hindi matuloy yung paglayo mo sa presensya ng Panginoon. So yun lang, sa bawat gagawin natin, lagi natin isipin, we are the representative of our living God. So yun lang yung sa aking family. Yan. Kailangan kung hindi tayo mapuna ng Panginoon or hindi tayo makagawa ng kapuna-puna sa Panginoon, kailangan also isipin din natin yung sa paningin ng mga tao. Kasi unang-unang magdidistract sa atin yung tao talaga. Yung iisipin ng iba or makita mo lang yung wala na, distraction na talaga. Kaya talaga, gawin talaga natin yung best natin para magpatuloy tayo sa pag-serve. Ayun, so yun lang yun sa aking family. Ayan, sino po yung sunod? Philippians 4:7. Do not want compassion, Rivalry.
Rivalry. Rivalry. Rivalry. Iba mo sa hindi yan rivalry. Rivalry. Rivalry nga yan. Sa Tagalog, ano yung Tagalog na? Tagalog lang. Ano yun? Ayan, God bless you po sa ating mga viewers. Blessed morning family. Family Joe, Pabs, Pabiliar, God bless you family. Edward Salazar, Abaa, God bless you family. And also Minister Nicole from Jaom, Imus, Cavite, God bless you family. Thank you for your watching. Please share this live streaming family. Hallelujah, praise the Lord. Philippians 2 and 3. Do not from rivalry or from strength. But in doing from other more significant than yourself. Yung Tagalog lang ito. Huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa ang sarili kayo o pagyayabang. Sa hawit bilang tanda, ito, pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Sa verse na paano. Huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa ang sarili lang. Tulad ng ginagawa natin sa evangelism, dapat magbigay pa rin tayo ng salita ng Diyos sa kahit sino ng tao na Kumbaga, hindi mo iisipin, ginagawa ko to para sisikat ako. Ginagawa ko to para sa tao ng pang para sa pang hindi ko ginagawa para sa sarili ko lang, para sa lahat talaga. Basta bilang natanda, ipakumbaba ka at turing mong higit na yung sarili nila ay turing sarili mo, turing ibang tao na ibigay sa'yo na kumbaba. Amen. Ang respeto sa kanila na iniwasan ng mali sa'yo. Hindi magandang tama ang ginawa sa'yo. Ipakumbaba ka pa rin. Kasi hindi naman tayo perfecto. Dapat marunong tayo patawad ng natin. Sila. Yung mga kapasan ng Panginoon, patawad ka, mahalin mo siya, kapwa mo. Nakasan yung family na kasi may ingay sa likod lang sa dulo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, so we will have 5 viewers now. Ayan, so sa 5 po na nanonood, please share this live streaming family. Hallelujah. And please comment down below kung taga saan po kayo. Salamat. Hallelujah. Blessed morning family, Ramil, Monjing. God bless you family. Ito tayo. Galatians chapter 6 verse 1. Brothers, if anyone is taught in any perseverance when you are spiritual, so to spare him as a spirit gentleness. Keep what on yourself, please you to be tempted. Sa Tagalog, mga kapatid, dumayin ko sa inyo na mahulog sa pagkakasala. Ayong pinapagsabayan ng Espiritu ang magtuloy sa kanya. Subalit gawin niyo yun ng mahinahan at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang makasin.
Kung meron din sa atin na parang kung meron man sa atin na, kunyari, meron sa atin na parang ito nga, mahulog sa pagkakabala. Kumbaga, kung meron na tayong mga kaibigan or family natin dito sa Jao, kung meron na tayong sa mga kasalanan, gaya ng buhay ko sa mga kasalanan na pinagagawa nila natin, o magawa ng mga pagkakasala, basta mahulog sa pagkakasala. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kumbaga tayo or ako, sa inyo, tayo na may pwede naman natin sabihin na pinapatnubayan tayo ng Espiritu lang. Kumbaga, tayo yung magtutuwid sa tao na yun na nasaan mga kasalanan. Kasi parang kilala ko ito eh. Ay, masarap. Parang kilala ko yung sa verse. Parang kilala ko yung sa verse. Parang hindi ko sa verse. Basahin mo ulit, yung Tagalog. Ulitin ko na lang po. Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuloy sa Kanya. Subalit gawin niyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo ba kayo naman matukso. Yun na yun. Parang yun. Kung ano daw, parang yung sabi dito, kung meron man tayong family o mga kaibigan natin na parang parang ngayon matuklaw din ng ahas, matukso din na makagawa ng kasalanan, no? Parang mas napalayo sa atin. Kumaga, sa family natin, sa family Jao, sa family natin. Example na yung mga young people doon. Example na yun sila. Example na, kagaya nun na sila yun na sabihin. Basta kung may family Jao naman tayo na nababalik ulit sa mga dating kasalanan o natutok sa ulit ng kaaway. Kumbaga tayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Kumbaga tayo daw na may alam, mas may nakapag-train. Tayo na pinapatnubayan ng Espiritu kasi tayo yung gagabi sa kanila siyempre, di ba? Wala naman ibang gagabi sa kanila kasi once na Kumbaga i-rescue. Hindi ikaw ipag-guide sa kanila. Kaya ikaw na mag-guide kasi ikaw malam. Tsaka yung pag-rescue mo sa kanila, kailangan mong mag-ingat na ikaw hindi ka nila madadala. Na kailangan sila yung madadala mo. Ingat ka. Kumbaga nakalimutan ko na yung sabihin ko lang eh. Tulad ng malulog, mag-rescue ka. Based on your experience, Jam. Gusto ko sabihin, ako sa magsasalita. Kumbaga wala na. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magiging. Yun na yun. Kumbaga wala nang ibang magtutuwid doon. Siyempre, di ba? Pag yung nag-rescue pa doon, walang alam sa salita ng mga nun, mas gaya ngayon. Bugbog na yung Espiritu nun. Kumbaga, tayo na nandito palagi, tayo na nandito na nakakapakinig palagi ng salita ng Diyos, tayo na palagi active dito sa ministry. Kumbaga talaga, na mas kailangan tayo ng tao na yun, na
sabihin mo natin nandiyan yung pamilya niya, sabihin mo natin na nandiyan yung mga kapatid niya para magpayo sa kanya. Pero kung wala naman ng salita ng Diyos or wala talaga yung sa salita ng Diyos, kumbaga hindi pa masyado nakakakilala sa Diyos. Kumbaga tayo talaga yung mas kailangan, di ba? Ano yung iron, sharpen iron, basta Iron sharpen iron. Kumbaga tayo din yung makakapagbalik sa kanya, di ba? Kasi tayo lang naman yung kumbaga tayo talaga yung may kakayahan kasi tayo yung mas nakakilala sa Diyos na ma-rescue natin siya. Sample na lang din, sabi ni Pastor, sample na lang din sa experience ko sa yun na ganun nga, nangyari na to eh. Nangyari na to. Parang mayroon talagang kaibigan na, based on experience ko na din talaga nangyari na to sa akin, nangyari na to sa mga kaibigan ko na, ayun, pinipilit ko, nare-rescue, talaga, hindi naman palaging pinagsasabihan, pinipilit sa na dumating na nga rin sa punto na sinabi ko na sa kanila na magpapalit na lang ako ng kaibigan kasi wala na eh. Parang mas alam ko na ako yung parang feeling ko pag pinagpatuloy ko yun, pag inaraw-araw ko yun na gawin sa kanila yun eh, wala, mas lalo na sila lumalayo eh. Kung kailangan lang talaga mahinahon. Diba? So sabi nga dito, ano ba sabi dito na, subalit gawin ninyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman matokso. Kailangan na mag-ingat kasi baka ako naman tayo matokso o baka yung nagliligtas yung matokso, diba? Alam naman natin si Satanas talaga eh. Grabe talaga yan siya. Kaya yun lang, mag-ingat talaga tayo kung meron tayong mga air rescue na ganun. Meron tayong mga tutulungan na tao na napapalayo sa presensya ng Panginoon kasi alam naman natin kung paano kumilos yung kaaway. Napakasinungaling yung kaaway, di ba? Ano talaga natin, mas malamang sa atin yung salita ng Panginoon sa bawat pag-rescue natin sa mga tao na wawala sa presensya ng Panginoon, di ba? Pero kung gagawin mo talaga ng bukas sa puso mo, kung gagawin mo talaga na galing sa puso mo at kung dala mo talaga yung armas, di ba? Isang data na binibigay sa atin ng Panginoon, di ba? Talaga natin yan. Ililigtas natin yung tao na yan. Ililigtas natin yung mga kaibigan natin, yung family natin. Pero mag-iingat lang talaga tayo kasi matokso talaga tayo ng kaaway. Yun lang, parang sinasabi lang talaga dito. Huwag natin kung sakali mang makakaramdam na tayo na meron ng kakaiba sa mga natin na nahuhulog ka sa mga kasalanan, nahuhulog ka sa mga check natin, kumbaga, agad natin, rescue agad natin, para yung mayroon agad, gano'n, mabilisan agad tayo, di ba? Patrol. Patrol agad tayo, takbuhan na. Paano natin mga sandata natin. Alarm. Yung wang-wang. Anong gano'n, di ba? Hindi ka mawawang din. Parang sinasabi na talaga dito. Kung ikaw na mas nakakilala sa Diyos, kung ikaw na mas may alam sa salita ng Diyos, tapos meron kang kaibigan o meron kang family na nagkaroon or nahulog sa mga kasalanan na naman o kaya nakagawa ng mga kasalanan, instead na pagalitan mo or pagsabihan mo, pwede mo naman pagsabihan, pero di ba? Kailangan talaga ng gentleness, di ba? Mahinahon at mag-ingat. Kasi once na pag pinagalitan mo, di ba? Pag pinagalitan mo, mas lalo wala lang din. And Cuevas Food Delivery Service, God bless your family. Christy Berzano, God bless your family. Please share this live streaming, family. Thank you. Shalom.
at least ngayon alam na natin kung meron mong magkaganto. Alam mo natin talaga parang lang to, na-discover lang talaga sa atin na na-remind lang ulit talaga sa atin na ganito. Meron tayong mga kalalaman, meron tayong mga kapamilya dito sa Diyon. Lang talaga tayo. Kaya tulungan natin. Huwag natin huwag natin masyadong yung iba kasi, di ba, sa na lang, meron tayong mga na-encounter na ganito yung mga narinig. O, di ba, pag may mga ganyan, yung iba papagalitan kasi, di ba? Yung iba papagalitan, yung iba masyado pang, parang yung iba, parang mas ipapamukha mo yung kasalanan mo. Kasi sila sa advice nila, nadala sila sa emosyon. Parang sasabihin pa sa'yo yung kasalanan mo, parang ipapamukha pa sa'yo yung kasalanan mo. Hindi, Ito na naman yung tinira. kumbaga, kung ipapamukha pa sa'yo yung kasalanan mo, sinasabi nga dito na, subalit gawin ninyo yun ang mahinahon at mag-ingat, diba? Kumbaga, hindi lang tayo mag-ingat sa gawa, kundi syempre sa salita, diba? Kasi alam naman natin, kailangan natin mag-ingat hindi lang sa gawa, kundi sa salita. Kunyari, kung mag-a-advise man tayo, huwag na natin sabihin yung mga kasalanan na. Basta alam natin may kasalanan yung tao. Kaya siya yung mag-confess sa'yo. Huwag mo siya pangunahan. Diba, kapala mo, baka hindi naman yun talaga yung ginagawa, baka hindi naman yung niya, hindi mo naman alam, advance ka lang mag-isip. Diba? Mo lang, kaya mo na siya mag-confess sa'yo, sabihin yung kasalanan niya sa'yo. At yun, pakinggan mo at payuhan mo na may kasamang banal na espiritu. Payuhan mo may kasama ng salita ng Diyos. Kasi, once na pagalitan mo, instead na pagalitan mo, mo na lang, alalahin mo na lang, diba? Kasi once na pag pinagalitan mo yan, malay mo, manlabang pa sa'yo yan, di ba? Mas lalo pang matrigger yung kaaway na ginagawa sa buhay niya, di ba? Malay mo, masyado bulungan pa siya ng kaaway na, di ba? Parang yun. Lang? Kasi, mahirap talaga pag once na magre-rescue ka tapos ikaw din mahina yung loob mo. Kailangan na talaga, kung gusto mong mag-rescue, kung gusto mong i-rescue yung mga kaibigan mo or yung family mo, kailangan talaga malakas yung loob mo at palagi mo kasama yung banal na espiritu. Diba? Gamitan mo ng armas, gamitan mo ng sandata ng salita ng Diyos. Diba? Lang. Yun lang po na sinasabi lang talaga dito na once na may mga sitwasyon na gano'n, once na yung sitwasyon na gano'n, na mga kaibigan o yung family ninyo, mga malalapit sa inyo na mahulog ulit sa mga kasalanan. Instead na pagalitan nyo, imbis na sumbong nyo, kaya huwag nyo na lang sasabihan ng mga masasakit na salita. Huwag nyo na lang ipapamukha yung kasalanan na ginawa nila sa'yo, ay kasalanan na mga pinagagawa nila, di ba? Na lang, pwede mo sabihin yun, pero sa sa mahinahon lang, di ba? Yung may mga talaga, yung mabubuhayan na siya ng pag-iisip. Hindi yung mas lalo pa siya mag-pressure. Diba? So, yun lang po. Mag-ingat lang tayo palagi. God bless you. Praise God. So, bless the Lord. So, good morning, family. Praise God to all who are watching right now. God be blessed in the name of the living. As you are watching right now, hearing every word sa bawat isa, galing sa salita ng Diyos. It will be applicable sa buhay mo as you are watching right now. Hallelujah, praise God. So sa akin naman, dito sa Proverbs chapter 28 verse 13, sabi dito, whoever conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. Praise God. So translate natin sa Tagalog. Sabi dito, ang nagkukubli ng kaniyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. God. So, yun. So, nagkukubli. So, meaning, sinasarili niya yung kanyang mga kamalian. So, etong tao, alam niya na, kasi sabi naman, kaya nga dito sa atin, by the grace of God, sinabi ng propeta ng Panginoon,
malalaman natin kung ano yung problema na darating sa atin. It's either tinitesting lang tayo or sinasaway tayo ng Panginoon. So, kung pagsasaway yan, so meaning we have committed mistakes sa buhay natin. So yan ang madaling lang gawin natin dyan is yan, confess our sin to the Lord. Ayan. Yan kasi pag ikukubli natin yung mga natin, pagkakasala o pagkakamali natin, yan, hindi daw yan makakabuti sa sarili natin. Yan, so magbibigay lang yan ng kabigatan sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Don't you know, family, na yung pagsisisi natin or yung bang pagkakonfess ng mga pagkakamali natin sa Panginoon, it's a form of humbleness sa Panginoon yan. Yan yung simbolo ng pinapaubaya o pinapakumbaba natin yung sarili natin sa Panginoon. Amen? Because the moment na hindi natin isasabi or hindi natin i-confess yung mga pagkakamali natin sa Panginoon, it's a form of pride sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mas bless yung tao na sinasalita nila yung mga pagkakamali nila sa Panginoon kaysa sa hindi, diba? So, a proud son, hindi yan mag-confess sa Panginoon, hindi yan maniniwala sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kagaya ba ng 1 John 1:9, yung sabi doon na natin, 1 John 1:9. Hallelujah, praise the Lord. Ayan, o 1:8. Ayan. 1 John 1:8. Sabi dito, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yun. So meaning, or kung hindi natin isasabi yung mga pagkakamali natin, klaro-klaro, family, na dinadaya lang natin yung sarili natin. And yan, the moment na ganyan ang mangyayari sa buhay natin, remember and be careful, that is a form of pride of life. Kaya sabi dito, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. So, andyan naman, yan lang naman pala yung mangyayari sa buhay natin. The moment that we confess our mistakes sa Panginoon, yan, papatawarin lang pala tayo ng Panginoon. Amen? So, it's, lang yan, that is a form how God loves us so much. Amen? Kahit may mga nakikinig ngayon, nakakita sa live streaming nito, we are so blessed that God loves us so much. Meaning, we are in the era of grace. Kahit na may mga pagkakamali tayo, dahil malalapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran. God will love us. Ang pagmamahal ng Panginoon, hindi yan mawawala. Kaya nga sabi dito, but who confesses and forsakes them will obtain mercy. Diba? So when we confess, mararating or mararanasan natin ang grace at ang mercy ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So, yan, family, I encourage you, even us right now, I encourage you na go forward sa Panginoon. Huwag tayong susuko, for we know God never forsake us. God never leave us. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Praise the Lord. So to those who are watching right now, kung andyan ka sa kabigatan ngayon, I pray that God will obtain mercy to you. God will give you mercy. God will restore you. The Lord will take you out sa sitwasyon mo ngayon. So I speak healing over you, over every oppression, from every depression sa buhay mo, mawawala yan lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Praise God. So God bless your family, and thank you for watching this live streaming, and thank you for sharing this live streaming. So shalom to you in Jesus' mighty name.
Bibigay sa susunod. Sinanay ka na namatay. Yeah. Ayun ko na. Yan, verse 2. Sige ka dito na yan. Yan. Sinasigapin natin lahat. Yan. Good morning, family. Loray Pareha. God bless you. Jennifer Bahas. Jill Helbolino. God bless you, family. Jessie Maluya. God bless you, family. Thank you for watching this live streaming. Please share this live streaming, family of the living God. And surely God will gonna bless you today. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Shalom. Para sa kanya, yan, para sa kanya ikalakas. Tapos na yan. Basta. Yun. Sikapin natin lahat. Yan. Ang ating isipan. Ang ating itatabuyo. Walang pagkapangan ang ating kapwa. Hallelujah, praise the Lord, family, Job, Tinoy, Bumao, God bless you, family. Praise the Lord, thank you, Jesus. Ano ang sinusunod natin? Ang sabi daw niya na sikapin daw natin lahat na ang ating itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikakalakas. Ano daw yung mga bagay natin gawin na niya para ikakalakas ng ating mga kapwa. Yan, tapos na yan. Tapos na. Ang ano lang yun na, ang ano lang yun na, is, ano daw yung gagawin natin sa kapwa para natin na ikakalakas niya. Para sa ano yung mga magandang gawin para ikakalakas ng kapwa-tao natin.
Tulungan natin Lola Perlia, ano? Tutulungan natin yung mga tao na yun para lalakas din sila. Kasi minsan may mga tao na kailangan talaga ng tulong para lalakas sila, di ba? Kasi kung once na hindi natin tutulungan, manghina yan. Di ba? So, yan, hindi man tayo makatulong financial, but through sa pagparamdam ng pag-ibig natin sa kanila and through sa pagpapasalamat natin sa kanila, yan, ano na rin yung isang part na rin yun para makatulong tayo sa kanila. Para hindi sila panghinaan ng loob ba na ano, na minsan kasi ang tao, ano lang, need lang na iparamdam mo yung pagmamahal mo or iparamdam mo yung na ano na may ano ba tayo, na may concern din tayo sa kanila para ano bang para kasi sobrang pagod ba nila or marami ding sitwasyon, maraming problema, nandyan din yung dadating sa point na panghinaan na ba ng loob. Pero tayo na mga mananampalataya sa Panginoon, through sa pagparamdam natin ng ano, ng concern or pagmamahal, and sa pamamagitan din ng pasasalamat, ano din, lalakas din yung confident nila ba na mas sipagan pa nila o mas ano pa sila, yung mas tatayuan pa nila yung mga sitwasyon, di ba? Kahit naman sinong tao diyan, may mga problema talaga, pero once na kausapin mo, blessed morning family, magandang umaga, ayan, ano na, babalik na yung lakas nila, sisigla na sila. Kasi minsan kasi ang tao ba, parang ano lang, parang need din ng attention, need din na anuhin sila, di ba? Kamusta ka? Para ano ba, magkaroon ng ano, lahat tayo ha, may ano dyan, o sinusunod, yung pagkaano dun sa verse ni Lola Perlia. Hindi, yung share nyo dun sa verse ni Lola Perlia ba? Ano yung masasabi nyo doon sa verse ni Lola Perlia? Yung ano, magkaano ka ng kapwa. Yung subutin pasalita ang Lord God para ano, nalakas. Oo. So, makinig lang tayo yan. Hindi tayo hindi tayo magpasaway. Makinig lang tayo sa mga tao na na ginagamit ng Panginoon yan. Kasi katulad yan, mga young people, ano lang, ang kailangan lang namin dyan sa kanila para lalakas lalo yung mga nagtutulong din sa kanila. Ano ba? Andiyan din yung hindi magpasaway talaga, hindi talaga magpasaway, di ba? Para ano ba, lalakas palalo yung ano natin. Yung andyan talaga yung pagsunod. Kung ano yung sinabi, katulad kay Daddy, listen one voice. Kung ano yung sinabi ni Daddy, yun talaga yung susundin. Kasi pag hindi mo sinunod, ano ba, may time na yung madidisappoint ba, may time na ano kayang ginawa ko, bakit ganito yung ano, yung parang manghihina talaga dahil sabi nga, ang kalakasan ng mga servant of God is nandyan sa mga flocks, di ba? Kung nakikita mo yung flocks is may paglago, ay sigurado lalakas at lalakas talaga yung ano na magpatuloy talaga yung mga servant of God ba. So ganun din sa family. Kung may pagkakaisa, may pagkakasundo, may pag-ibig, andyan talaga yung yung kalakasan talaga ng bawat isa, kasi hindi naman pwede na isa lang yung gagalaw. Kailangan talaga lahat magkakaisa, lahat talaga magtulungan para andyan talaga yung magmanifest talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung isa lang talaga yung gagalaw, isa lang lahat yung magpa-participate, ay sigurado darating at darating na mapapagod din yan. Pero kung kamustahin natin and natin kumbaga paglaanan din natin ng oras, ng panahon siya nakausapin, kamustahin, yan, malaking tulong na din yun sa kanya, di ba? Na para magbalik din yung niya. Bisita niya. Yan, magbisita, ganyan. Ako na po dyan. Good morning, family. Ito sa akin po ay Proverbs 28:6. Better the poor whose walk is blameless than the rich whose ways are perverse. Sa Tagalog ito ay mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Yun. Amen. Ano yan eh? Yung blood weight? Ano parang mo? Blood control. Blood control. Diba?
mas mabuti pa yung, ang kasalan ko dito is, mas mabuti pa yung, yung, kahit kunti lang yung, mo, yung negosyo mo, basta tuloy-tuloy lang, at saka yung may puso talaga, at saka yung, itong, ano ba, yung, pamumuhay na, bugaway ba nga, walang kurap. Hindi katulad ng iba, umupo lang, pero marami na pa, ligyan na yung pera, pero malaki yung kasalanan yun sa Panginoon, di ba? Kaya mas mabuti pa yung kunti-kunti lang yung mo, parang kunti lang tapos dahil sa pamilya, okay lang, kaya yung pamilya mo na marangal yung ginagawa mo, yun. Kaysa Jollibee ka pa, magmakro ka pa, tapos yung pinakain mo galing sa kinukuha ng pera, diba? Diba, ano yun? Lain kayo paminahon sa? Pero, mabuto bigla ng gaba, hindi man ang magalit. Pero, ano ba nito? Kaya na, gawin yung gaba, ilan palito, nabahala ko sila na. No? Yun lang sa akin po. Salamat po. Kasi yung kameraman natin yung tumatawa ng tao. Ayan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. God bless you. Praise the Lord. Ayan. So, ayan. Tapos na po tayo sa ating sharing. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, before we end this live streaming, hallelujah. Thank you, family, for your watching. Thank you for your supporting. Hallelujah to this ministry. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah. And, ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, family. Praise God. Thank you, Jesus. So, to see you tomorrow, family of the living God, for our another morning devotion, family. Thank you, Jesus. Yan. So, as you are connected to the prophet of God, hallelujah, I decree and I declare na lahat ng deklarasyon, lahat ng propesiya ng ating propeta, hallelujah, praise the Lord, it shall come to pass over your life. And ano man yung mga sitwasyon nyo po na pinagdadaanan, ano man yung mga problema, ano man yung mga labanan nyo sa buhay na kinakaharap ngayon, hallelujah, praise the Lord. The moment na we listen one voice, hallelujah, kung ano yung sinabi ng servant of God, at yun yung susundin natin, hallelujah, sigurado na hindi tayo mapapahamak, and sigurado pa yung paglago natin, and sigurado pa yung protection ng ating Panginoon, na andyan talaga palagi. Kaya nga, ano lang po, stay connected po para yung blessing na mula sa Panginoon patuloy na nating matanggap or patuloy nating ma-receive. So yan, malaking bagay po yan na stay connected po talaga sa sa propeta ng Panginoon. Kasi andyan po talaga yung mga advices ni prophet para sa mga sitwasyon, mga advices para sa mga pangangailangan talaga ng pamilya. And through your connection to this ministry, hallelujah, malaking bagay po yan, family. And thank you for your supporting palagi po sa ating live streaming every morning. And hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Yan, see you tomorrow, family of the living God. Praise the Lord. So before we end po, closing prayer po tayo. Yan. Yan, si Pastor Leo po yung mag-closing prayer. Father, thank you, Lord, for this morning, O God. It's a privilege, Lord, to read your word, to understand your word, to speak your word sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace and for your mercy sa bawat isa, Father. I right now, O Lord, I invite you to be here. So we are serving you, Father, faithfully. What is ours, O God. That the declaration of your servant, it shall come to pass over our life, O God. It cannot be otherwise. Mangyayari lahat ng propesiya, lahat ng deklarasyon ng iyong servant, O Lord, sa aming mga buhay. That every words
Proceed it in our mouth, O God, it shall come to pass over us. Good health, increase, protection, promotion, acceleration shall be our portion, protection, O God, that no evil weapon shall prosper against our life, against our family, in all aspects of our life. We are blessed, we are protected, O God, in the name of Jesus Christ, that every power of darkness, every satanic forces, every forces, demonic forces, shall be consumed by the fire of the Holy Ghost now, in the name of Jesus Christ. Aborted every mission of the enemy against our life. Lahat ng gawa at plano ng kaaway laban sa aming buhay, laban sa aming pamilya, laban sa aming pangangatawan, masisira lahat in the name of the Lord Jesus Christ. From today and onward, we are blessed and protected, and our life shall surely never be the same again, O God. In the name of Jesus Christ, that those word, Panginoon, aming panghahawakan bilang gabay, bilang pagtuturo sa amin sa lahat ng aming mga gawain. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa umagang ito. Father, we thank you, Lord, we praise you. And to those who are watching right now, they are also blessed, O God, through sharing this live stream. They are also receive what is their portion, O God, in the name of Jesus Christ, that they will receive good health, protection, promotion, increase, acceleration, O God, in the name of Jesus Christ. No more bad news, no more negative news na aming matatanggap even in this last days, O Lord. Thank you, Father. Glorify you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye, family. God bless you. Thank you. Hallelujah. Thank you. God bless your family. Shalom. Shalom. Hallelujah.